Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kumusta na kayong lahat? Ako po si Rida. Nasa early 40s na ako at nakatira dito sa Balintawak, Quezon City. Kasama ang aking buong pamilya. Matagal mo na akong subscriber at marami na rin po akong napakinggang mga horror at love stories sa inyong YouTube channel. Kaya eto ako ngayon sumulat sa inyo. Para ibahagi naman sa inyo ang aking karanasan. Papadudot nung bata ko ay nagisnan ko ang aking mga magulang. Na malaki ang hidwaan sa mga kamag-anak namin. Para umiwas sa gulo ay nagpasya na lamang ang mga magulang ko na putulin ang anumang komunikasyon sa kanila. Lalo na sa side ng mother ko na mga mata pobre dahil may kaya. Kaya lumaki ako na wala akong nakagisnang tito, tita, pinsan, lolo at lola. Madalas nagkukwento si mama tungkol sa dahilan kung bakit kami nagpapakalayo-layo at bilang panganay sa 4 na magkakapatid ay naiintindihan ko sila. Kaya never akong naghangad na makita pa ang mga kamag-anak namin para hindi gumulo ang aming mga buhay. Samantala, dumating ang panahon na kinailangan ng mga magulang ko na magtrabaho sa ibang bansa. Kaming 4 na magkakapatid ay napunta sa pangangalaga ng ninang kong si Tita Helen. Hindi namin siya kadugo pero may malasakit siya sa amin. At siyang nagalaga sa amin habang nasa abroad ang mga magulang ko. 2 matanda ang ninang ko at siya lamang ang mag-isa sa buhay. Kaya ang ginawa naming magkakapatid ay nagpakabait kami kay Tita Helen at tinutulungan namin siya noon sa mga gawaing bahay at sa negosyo niya doon sa palengke. Kaya naging maayos naman ang buhay naming 4 dahil inaalagaan naman kami at minamahal ni Tita Helen. Sa kabilang banda ay normal naman kaming 4 na magkakapatid. Pero 2 sa amin, ako at ang bunso naming si Totoy ay mayroong third eye. Pero masasabi ko na yung pagkakaroon ko ng third eye ay hindi fully opened. Nakakakita ako ng mga unseen creatures pero bilang anino lamang tapos ay malabo pa. Hindi ako katulad ni Totoy na malinaw niyang nakikita ang mga multo sa paligid namin. At nalalaman ko lamang yon kapag nagkikwento siya sa akin. Makalipas nga ang 2 taon. Naunang umuwi si Mama galing ng Dubai. Kasabay niyang umuwi noon si Papa pero makalipas lamang ang 1 buwan ay bumalik din ito para magtrabaho ulit. Si Mama naman ay nagpasya ng hindi na mag-ibang bansa. At sa halip ay nangako siya sa aming magkakapatid na pagtutuunan niya ng pansin ang mga obligasyon niya bilang isang ina. Pagkatapos ng ilang taong paninirahan kay Tita Helen, nagpasya na si Mama na lumipat na kami ng bahay. Nagulat din ako nang magsimulang makipag-communicate si Mama sa kapatid niyang si Tita Gaita na may asawang Japanese. Mabait naman si Tita Gaita at hindi siya matapobre
tulad ng mga kamag-anak namin. Besides, isa rin si Tita Gaita sa naging biktima ng panlalait ng mga kamag-anak namin dahil sa pagiging japayuki niya. Kaya galit na galit din siya sa mga ito. Samantala kinailangang umalis ni na Tita Gaita at ang asawa nitong Japanese pabalik ng Japan. Hindi ko alam kung bakit hindi nila sinama pabalik ng Japan ang anak nilang si Sauran. Kaya sa amin nanuluyan noon ang pinsan ko. 10 taong gulang siya noon, kasing edad ko. Halata din sa itsura ni Sauran ang dugong Hapon. Sa kabilang banda, isa sa kapitbahay namin, ang matandang babaeng pangalanan na lang naming Aling Bikay. 84 na siya noong time na yon, pero ang tikas pa rin ng tindig. Parang hindi tumatanda. Pero unang araw pa lang ng pinsan ko sa amin, napansin ko kaagad ang matalim na tingin niya kay Sauran. Ang awkward promise. Akala ko noong una, ganun lang talaga siya. Pero isang beses habang pauwi kami ni Sauran galing tindahan, napadaan kami sa harapan ng bahay niya. Bigla na lang siyang nagsalita. Walang puwang ang demonyo dito. Sabay tingin kay Sauran. Napahinto kami, Papa Dudut. Medyo nagulat si Sauran. Mahiyain kasi siya, tahimik lang. Kaya nung mga time na yon, alam kong takot siya kay Aling Bikay kasi sinubukan niyang magtago sa likod ko. Nagsalita pa si Aling Bikay. "Demonyo ka," sabi niya. Nagkatinginan kami ni Sauran at parehong walang masabi. Ako na lang ang nagpasimple ng ngiti at bumate. "Magandang hapon po, Nay. Hindi po demonyo tong pinsan ko, mabait po yan." Tapos tumawa pa ako. Hindi ko gets pa noon kung bakit sinasabihan niyang demonyo si Sauran. Inisip ko pa nga nung una na baka nag-uulyanin na ang matanda. Kaya hindi ko pinatulan o sinagot. Pero sa mga sumunod na araw noon, hindi na talaga nawala ang atensyon ni Aling Bikay kay Sauran. Kapag dumadaan kami ay lagi siyang may sinasabi. Minsan bulong, minsan diretso sa mukha ni Sauran. Kesyo wala raw karapatan si Sauran sa lugar na ito. Na wala siyang pinagkaiba sa mga ninuno niya. Doon ko na gets. Hanggang isang araw ay nagsumbong na si Sauran kay Mama. Kaya itong si Mama ay pinuntahan ang bahay ni Aling Bikay. Pero nagkataong wala doon ang matanda at ang umarap sa amin ay ang asawa ng anak ni Aling Bikay, si Kuya Andres. Naikwento sa amin ni Kuya Andres na buhay na pala si Aling Bikay noong World War II at nasaksihan niya first hand ang mga pagmamalupit ng mga Hapon dito sa Pilipinas. Yung mga pagpatay, panggagahasa at iba pang mga kahayupan na ginawa ng mga Hapon noon. Teenager siya noong mga panahon na yon. Sila rin palang pumatay sa mga magulang niya, kaya galit na galit siya noong nalaman na Japanese si Sauran. Pero pakaramdam ni Mama na wala naman sa lugar ang galit ng matanda sa pinsan ko. Sinabihan ni Mama si Kuya Andres. Pakisabi naman kay Aling Bikay na walang kinalaman ang pamangking ko sa mga nangyari noong giyera at may lahing Pinoy rin naman siya. Ako hindi ko alam kung makikinig yon. Iwasan niyo na lang po, sagot naman ni Kuya Andres. Kaya binilinan kami ni Mama na iwasan na lamang namin si Aling Bikay at hanggat maaari ay huwag na kaming dumaan sa tapat ng bahay o sa tindahan nila. Ginawa naman namin yon ni Sauran, Papa Dudut. Iniwasan na lang namin. Pero habang tumatagal ay nagiging mas matindi ang mga salita niya. Minsan binabangga niya si Sauran sa daanan o tinutulak niya. Kaya ayon nagkaroon ng sagutan sa kanila ni Mama. Rinig pa namin noon ang sigawan at murahan nila sa labas. Nagbanta si Mama at some point na dadalhin niya sa barangay
kapag hindi pa tumigil si Aling Bikay. At doon nagsimula ang kalbaryo namin, Papa Dudut. Isang gabi noon kumakain kami tapos ay bigla na lamang iniwan ni Sauron ang pagkain niya. Tinanong ko kung bakit. Masama raw ang pakiramdam. Akala namin ay simpleng trangkaso lang, pero kinabukasan ay hindi pa rin bumababa ang init. Tapos halos linggo-linggo ay may nararamdaman siya. Biglang nahihilo, nagsusuka, o kaya naman ay parang naninikip ang dibdib niya. Hindi naman siya sakitin dati. Sa katunayan nga ay sa Nueva Ecija halos hindi ko pa siya nakitang nagkasakit. May isang gabi na hindi ko makakalimutan. Bandang 2:00 ng madaling araw. Nagising ako sa malakas na kaluskos galing sa kwarto ni Sauron. Pagpunta ko doon ay nakita ko siyang nakatayo sa gilid ng kama na parang may kinakausap. Hindi siya sumasagot ng tinatawag ko. Kinabukasan sinabi ni Mama na ipapatingin na namin ni Sauron sa doktor. Pero biglang sumingit si Kuya Idel. Isa naming kapitbahay na ipaalbularyo na lamang. Hindi naman naniniwala ang pamilya namin sa ganon. Pero nang mga sumunod na araw ay napag-isipan namin kung ano nga ba talaga ang nangyayari dahil mas lumalala pa ang mga bagay-bagay. Hanggang isang gabi, nasa sala kaming lahat, nanonood ng TV. And na-bored kami ni Sauron, kaya nakipagkwentuhan na lamang kami kay Mama habang nagluluto ito. Sumama din sa kwentuhan ng bunso kong kapatid na mayroong third eye. Bigla itong nagkwento na may bata siyang nakikita sa bahay namin at palaging dumadalaw daw ito kay Sauron tuwing gabi. Nagtingin na naman kami ni Mama at napatingin kami kay Sauron. Pero nagulat kami nang kinumpirma nga sa amin ng pinsan ko na totoo ang sinasabi ng bunsong kapatid ko. Meron daw siyang kaibigan na dumadalaw sa kanya tuwing madaling araw. Para mawala ang takot na nararamdaman ng lahat, nagpasya na lamang si Mama na baguhin ang usapan noon. Samantala lumipas sa mga araw at napapansin namin na nagkakaroon ng mga pasa si Sauron sa braso at iba pang parte ng katawan. Kaya naman nag-alala na si Mama. Nagsimula na rin magkwento si Sauron na yung batang dumadalaw sa kanya ay gusto siyang kunin pero tumatanggi daw siya kaya kinukurot daw siya nito. Ang kurot daw na yon ang dahilan kaya may mga pasa siya sa katawan. Dahil dito ay nagpasya si Mama na dalhin na si Sauron sa ospital. Pina-check up naman ang pinsan ko at normal naman ang findings. Pinainom na lamang ito ng gamot para mawala mga pasa nito sa katawan. Sa pagkatapos noon ay naging normal ulit ang buhay namin. Pero si Sauron, sa pagdaan ng mga araw ay kapansin-pansin ang pagbabago nito ng ugali. Hanggang isang araw, habang nagluluto si Mama sa kusina ay bigla na lamang hinagis ni Sauron yung baso na iniinuman niya. Parang galit na galit siya, Papa Dudut. E di pinagalitan siya ni Mama, biglang sumigaw si Sauron. Tumahimik ka, may ibang boses na lumabas sa bibig niya. Parang hindi siya ang pinsan ko kasi hindi naman siya ganon. Never siyang sumigaw dahil tahimik at magalang lang naman siyang bata. At some point ay nag-umpisa siyang magwala. Nagsisigaw. Pinagbabato ang mga gamit. Pulang-pula siya, pawis na pawis. Nanlilisik ang mga mata. Sumisigaw din si Mama sa pag-aalala at sinubukang pakalmahin si Sauron at hinagkan siya. Pero hindi niya kinaya. Nasugatan si Mama sa pambihirang lakas ng pinsan ko. Nanghingi na ako ng tulong sa labas. Nagsidatingan si Kuya Idel sa kaiba niyang mga kasama na hindi ko na maalala kung sino at sa kanila pinagtulungang hawakan si Sauron. Wala si Tita noon, may pinuntahan sa bayan. Dahil sa kapipilit ni Kuya Idel,
Nagdesisyon na si Mama na dalhin na si Sauran kay Mang Crisanto. Kilalang albularyo noon sa Project 8 Quezon City. Nakakilala ni Kuya Idel. Ayon pa kay Kuya Idel, magaling daw na albularyo si Mang Crisanto. Nakakapagpaalis daw ito ng mga demonyong sumasapi sa mga tao. Katunayan, yung isa raw niyang kapatid na nabiktima ng demonic possession ay si Mang Crisanto daw ang nakatalo doon sa demonyo at nakapagpagaling sa kapatid niya. Samantala, pagdating namin ay hindi pa man kami nakakalapit sa bahay niya. Biglang bumigat ang katawan ng pinsan ko. Kinailangan namin siyang buhatin nila Kuya Idel papasok. Pagdikit ng palad ni Mang Crisanto sa noon ni Sauran ay bigla siyang nagsalita sa malalim na boses. Siguradong hindi siya. Bitawan mo ko, sigaw pa ni Sauran. Nagkatinginan kaming lahat pero si Mang Crisanto ay mukhang sanay na kasi walang reaksyon. Mukhang kinukulam daw si Sauran. May mga nag-impluwensya raw sa isipan at kilos ng pinsan ko. Bitawan mo ko, walang iya, sabi pa ni Sauran. Tapos ay bigla siyang umangil na parang hayop. Nagwawala talaga siya. Hirap na hirap din sila Kuya Idel sa paghawak sa kanya. Tinali ni Mang Crisanto ang kamay at paa ng pinsan ko. Kinilabutan ako ng mga time na yon at parang naaawa. Pawis na pawis kasi siya at nagluluha kahit nagmamakaawa. Tumingin ako kay Mama at parang hindi rin siya makapaniwala sa nakikita niya. Hindi natinag si Mang Crisanto. Kumuha siya ng bote na may lamang parang langis saka ipinahid sa noon ni Sauran. Pagdampi ng langis ay mas lalo siyang nagwala. Nagkikisay na parang sinusunog ang balat. Tuloy-tuloy lang si Mang Crisanto sa pagbulong ng dasal habang iginuguhit ang langis sa katawan ni Sauran. Lumalalim ang boses ng pinsan ko habang nagmumura pero hindi natinag si Mang Crisanto. Maya-maya ay huminto si Sauran sa pagpupumiglas. Nanginginig ang katawan niya, mukhang takot. Napansin naming bumalik na ang normal niyang tinig nang umiyak siya. Sabi ni Mang Crisanto, wala na. Pero mahina pa ang katawan niya. Huwag niyo na siyang palapitin uli sa matanda. Nagkatinginan kami ni Mama at parang nagets na namin kaagad na si Aling Bikay ang tinutukoy. Bago kami umalis, binigyan kami ni Mang Crisanto ng mga dahon na kailangan daw ilagay sa unan ni Sauran. Kinagabihan ay nagising kaming lahat nang biglang sumigaw si Sauran. Siyempre agad kaming bumangon at pinuntahan namin siya sa kanyang kwarto. Doon ay naabutan naming umiiyak ang pinsan ko. Nagising din ang bunsong kapatid ko at sumunod sa amin pero pagpasok ng kapatid ko ay bigla niya akong kinilabit at tinuro ang kisame. May nakita akong usok na tila naghuhugis tao pero malabo sa paningin ko. Ate Rida, yung batang mumu na palaging dumadalaw kay Kuya Sauran, wika nito. Bakas sa boses ng kapatid ko na natatakot na siya. Sauran, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka sumisigaw? Tanong ni Mama sa pinsan ko. Yung batang kinikwento ko sa inyong batang dumadalaw sa akin palagi. Hindi po siya bata, nakakatakot ang itsura niya. Gusto niya akong kunin tita. Umiiyak na sabi pa ni Sauran. Ano bang itsura ng batang gumugulo ngayon kay Sauran? Bulong ko sa kapatid ko. Nakakatakot po, may sungay, may timang balat, pulang-pula ang mga mata. Wika ng bunsong kapatid ko na napapapikit pa noon dahil sa takot. Dahil dito ay nilakasan ko na ang loob ko. Nagdasal ako ng Lord's Prayer, Hail Mary, Glory be at Apostles' Creed. Sumabay naman sina Mama Sauran at yung bunsong kapatid ko. Nilakasan namin ang pagdarasal. Napansin ko naman na unti-unting nawala ang usok na itim na naguhugis tao doon sa kisame. Kasabay noon
ay ang pagkalma na ng pinsan ko. Kinabukasan nagpunta si Mama kay Aling Bikay. Hindi na siya nagpasama sa amin pero nag-iwan siya ng bilin na huwag palabasin si Sauran. Makalipas ang 1 oras, umuwi si Mama na namumula ang mukha sa galit. Alam mo bang inamin niyang siya ang may gawa nun? Sabi niya sa akin. Galit si Mama pero halatang naawa rin siya sa matanda. Hindi ko alam kung bakit. Pagkatapos ng ilang araw ay nagulat kami nang mismong si Aling Bikay ang nagpunta sa bahay. Nung una ay pinapaalis pa namin siya, syempre nasa isip namin. Nabalak niya pang gambalain ulit ang pinsan ko. Pero nagulat kami nang makitang may daladala siyang isang supot na may lamang mga prutas. Pasensya na, sabi niya. Hindi ko gustong saktan ang anak ninyo. Hindi niya kasalanan. Hindi ko lang matanggap na wala akong nagawa noon. Matagal siyang nakatayo sa may pintuan na parang gustong sabihin ang matagal nang bumabagabag sa loob niya. Tinanggap ni Mama ang mga prutas at saka siya pinapasok. Doon namin nalaman ang katotohanan. Sa sobrang sakit ng pinagdaanan niya noong digmaan, inisip niyang pabalikin ang mga multo ng nakaraan sa anyo ni Sauran. Pero sa huli napagtanto rin niyang inosente ang pinsan ko at hindi dapat siya ang pagbayarin sa kasalanan ng iba. Mula noon ay hindi na niya kami pinagdiskitahan. Unti-unti rin gumaling si Sauran pagkatapos ng ilang linggo at bumalik na siya sa dati niyang ugali. Siya na ulit yung pinsan kong kilala ko. Hindi na naulit ang mga kakaibang pangyayari dahil ilang buwan lang ang lumipas. Lumipat na rin kami sa ibang bayan. Kinuwento namin kay tita ang lahat at kahit mahirap paniwalaan, naniwala siya sa amin. Dahil nakita niya mismo ang pagbabago kay Sauran. Sa tuwing naaalala ko ang mga nangyaring yon, hindi ko maiwasang isipin kung gaano kalalim ang sugat na naiwan ng nakaraan. Ang nakaraan ay hindi basta-basta mawawala. Minsan nabubuhay sila dahil sa galit. Pero siguro ay naghahanap lamang ng katahimikan at hustisya si Aling Bikay. Ilang taon na rin ang nakalipas mula nang mangyari yon. Si Sauran 42 years old na ngayon. May sariling pamilya na at may maayos ng trabaho sa Japan. Ako rin ay may maayos na rin buhay. Bagamat dalaga pa rin ako. Pero kasama ko naman ang mga kapatid ko at ang mga magulang ko na buhay pa rin hanggang ngayon. Hindi ko na alam ang nangyari kay Aling Bikay, pero kung sakaling nabubuhay pa siya, ay sana nasa maayos at tahimik siyang kalagayan. Papadudot, ito ang karanasan na masasabi kong hindi ko makakalimutan. Hindi siya sobrang nakakatakot kumpara sa ibang mga istoryang naitampok ninyo. Pero nag-iwan ito ng marka. Hindi lang sa akin kundi pati na rin sa pinsan kong si Sauran. Hanggang dito na lamang ang kwento ko. Sana'y mabasa mo ito at mapiling itampok sa inyong YouTube channel. Maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Rida. Maraming salamat kay Rida sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. May mga tao talagang matagal ang inaabot bago maghilom ang kanilang mga sugat. Matagal bago nila magawang magpatawad sa mga taong nagkasala sa kanila. And yes, healing takes time at unawain na lang natin. Pero yung ginawa ni Aling Bikay kay Sauran ay hindi po yan nararapat. Hindi niya dapat ginawa na pahirapan ng isang taong wala namang kinalaman sa kanyang galit. Pero buti na lang din at na-realize ni Aling Bikay ang kanyang pagkakamali at tinuwid niya ito. Kung hindi natin bibitawan ang nakaraan, ito ang mas lalong magpapalalim ng sugat ng nakaraan. At ang sugat na sanhi ng nakalipas ay mag-iiwan pa ng mas malalim na marka. Kaya habang maliit pa ang sugat,
Huwag hayaan ang nakaraan na magdulot sa pusong sugatan na lalong masaktan. Ang susi ng paghilom ng kahapon ay pagpapatawad, paglimot at ang pagsulong. Ang pagsuko sa Diyos ng iyong pusong nasugatan gaano man kasakit at kalalim ang sugat. Hayaan ang kanyang kamay na makapangyarihan ang siyang maghihilom ng nakaraan. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel para sa ibang horror stories. Ganon din ang Papa Dudut Family YouTube channel. Ang link po ng mga channels na ito ay makikita sa homepage ng mismong channel ng Papa Dudut YouTube channel. Maraming salamat po sa mga nakikinig sa atin tuwing tanghali at tuwing gabi. Sinisika po natin na gawing twice a day po ang pagpo-post, no? Yan po ay dahil po sa inyong mga request na may horror at love story po tayong may post. So ginawa po nating dalawa. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories,